Hallelujah. Minsan papurihin natin ang Panginoon. Nagmula ako sa Sorsogon, sa Bicol. Bata pa, nag-asawa ang magulang ko. Kasi nung araw daw, pag nahalikan lang yung kamay, sumasama na, nagtana na. Ganun ang nangyari sa magulang ko. Kaya nag-asawa ngayon, nagkaroon ko ng 5 kaming magkakapatid. Ngayon, maliit pa ako, 7 years old pa lang, nawala na ang ama ko, namatay na. So, eto na yung sakripisyo ng nanay ko. Naging matapang siya, naging masungit. Kasi nung araw talagang iba yung disiplina ng magulang. Noon, nung maliit pa ako, pagka yung inuutusan ako ng magulang ko, kailangan sumunod ka kaagad. At lalo na yung may bisita, bawal huwag kang haharap na may kausap siya. Kailangan, isang titig niya lang pag hindi ka umalis at umalis na yung bisita, papaluin kami niya sa puwet, kukurutin ako, ang sakit, talagang umaangat yung paa ko. Ganyan ang disiplina nung araw. Tapos, pagka yun aalis, magbibili niyan, may papagawa sa akin. Pag hindi ko nagawa, padadapain kami yan sa bangko, yung kahoy. Yung sanga ng bayabas, yan ang pinampapalo sa puwit ko. Talagang, naglalatay. Andyan yung walis ting-ting, papaluin ako. Talagang nagtanong na nga ako, sabi ko, anak ba ako? Bakit pinapalo lagi ako? Yung mga kapatid ko, kalibasa laging gumagala. Lagi akong nahuhuli, inuutusan. Lagi ako. So wala naman akong magawa. Tapos, minsan bata ako, sabi ko makipaglaro. Ngayon, magbibila nanay ko, hindi ko magawa. Tapos pagdating niyan, papaluin na naman ako. Ang alam ko mangyayari, kaya ang ginagawa ko, yung bahay namin noon, pader, semento, pero yung bubong namin, anahaw. Yung lalagyan niya noon, kukunin ko na yung sanga ng bayabas, itatapong ko yan. Ngayon, galit na galit sa akin, dadapa na daw ako, dumapa na. So, pagkuha niya doon, wala na. Di na, papalo sa akin, kamay na lang. Ganun ang pagdisiplina sa amin ng magulang. Talagang, lumaki talaga kaming may takot sa magulang. Isang salita lang sa amin nung kailangan sumunod ka. Ganun ang pagdidisiplina. Tapos nung bata pa ako, may kauhawan ako sa salita ng Diyos. Sabi ko, bakit mga kapitbahay namin, mga Katoliko yun, may Bible, bakit kami wala? Sabi ko, saan kaya binibili yan? Paano kaya ako magkakaroon ng ganyan? Kaya nga, nung naging Christian na ako, tuwan-tuwa ako nung mapunta na ako dito sa church ng Maranatha. Sabi ko, dito pala ako magkakaroon sa church na to. Kaya tuwan-tuwa ako sa Panginoon. Sabi ko, ang dami pinamimigay lang. Kaya yun nga, yung binasa ko, talagang naroon yung kauhawang ko. Yun na nga, nung bata pa kami, nang lumaki na, pagka-graduate ko ng high school, lumuwas na ako na Manila para magtrabaho. Halos 6 years ako nagtrabaho dito. Nung nag-asawa na ako. Nung mag-asawa ako, nagkaanak kami ng 4. Una noon, wala pa si Hana, 3 pa lang. Napunta na ako dito sa Anguno ng mag-asawa dahil, kaya ako napunta dito dahil yung ate ko nakapag-asawa ng Anguno. Tapos, katrabaho siya. Ngayon, nung nag-asawa, ako ang bupalit sa pinapasukan niya. Ayun, nung di nagtagal, nagsama kami ng asawa ko, nagpakasal kami sa Huwis. Nagkaanak kami una 3. Tapos nung tumira kami sa Villamayor. Tapos ang
nangyari nun, habang doon kami nakatira, dumating yung kapatid ko na galing din Bicol. Tapos yun, galing Bicol, napoposisyon. Yung tawagin sa amin, iniingkanto. Pag naposisyon talaga, nawawala ng malay. Ngayon, natutulog siya, wala siyang kamay-malay. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Ngayon, si Ate Sabil noon, kapitbahay na namin yung sila. Sa looban, sa Villamayor. Sabi ko, tatawagin ko ka ako sila, Ate Sabil. Kasi dadalangin daw sila ng mga napuposes. Tapos pero bago mangyari yun, nakikita ko na sila kung panalangin paano. Sabi ko, kaya lang ka ako, pag nanalangin sila, nagsisigawan eh. Eh sa Katoliko, tahimik eh, bumubulong-bulong. Sabi ko ganyan. Ngayon, sabi ko, ay doon na lang ako, tawagin ko si Ate Isabel, sabi ko sa kapatid. Yun nga, dinalangin yung hipag ko na naposes. Nakalaya siya, gumaling siya. Tapos, inaya na nga dito mag-church. Ang sabi ng hipag ko, ang ganda pala mag-church sa Maranatha. Sabi ko talaga, oo, sumama ka. Sabi ko, gusto ko sana eh. Kaya lang, sa susunod na. Sabi, ibang pakiramdam, ang saya, sabi niya. Tapos doon, hindi nagtagal, sumama ako. Pero umuurong talaga, hindi pa rin natutuloy. Minsan na naginip ako na nagpakita ang Panginoon sa akin na parang siya nakalutang. Kulot ang buhok niya hanggang dito. Puting-puti. Inaabot yung 2 kamay sa akin. Sabi ko, ano kaya yun? Tapos may na-share ako noon na isang Christian sa lupa namin. Hindi ko na maalala kung sino yun. Sabi niya, tinatawag ka na ng Panginoon. Ito yung oras mo. Ngayon, sumama ako. Sabi ko, ang ganda nga. Kakaiba dito kaysa Katoliko. Tapos nun, sabi ko sa asawa ko, sasamba na ako sa born again. Sabi niya, bakit ka mag-iiba ng relihiyon? Sabi sa akin, hindi ka ako relihiyon, kundi tunay na relasyon sa Diyos. Sabi sa akin, pag nag-iba ka ng relihiyon, hihiwalayan kita. Eh ngayon, ang ginawa ko, sumasama ako sa hipag ko, palihim. Siyempre, dala ng kabataan, medyo natakot ako kasi may mga anak kami. Paano yung anak namin, kung iiwanan ako. Ngayon, sabi ko, Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin kasi dapat magpapatuloy kami. Yung mga maliliit pa sila noon, 3, si Hannah May noon, wala pa. Tapos sabi ko, ang ginawa ko noon, yung para hindi niya maabutan kasi security guards siya sa DepEd, 6 to 2. So tama, sabi ko, Panginoon, sana pag 3:00, mauna na kami kasi 3:00 dumadating. Sabi ko, mauna na kami sa kanya. So, tama-tama nun. Tuwing magcha-church kami ng linggo, pagdating ng bahay, yung mga hinubad namin ng mga anak ko, tinatago ko yan, nilalagay ko sa ilalim ng higaan namin para wag lang makita. Tapos, agad ako ng lipstick. Mga anak ko, bibihisan ko, nakapambahay ka agad. Hindi ko talaga pinapaalam. Tinatago ko. Ngayon, naroon naman yung kapitbahay namin, talagang ginagamit ng dyablo yun. Alam mo, hindi alam ng asawa ko yung nagulat na lang ako. Minsan kinausap ako, kinabukasan, mga araw ng Lunes. Sabi niya, matigas talagang ulo mo. Sabi niya, nagsimba ka. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang mag-iiba ng relihiyon. Hihiwalayan kita, sabi sa akin. Sabi ko, hiwalayan mo. Tapos yun, pagkatapos nun, wala na. Sumunod na naman na linggo, gano'n na naman, nag-church na naman kami, tinago ko na naman. Eh, itong kapitbahay namin, talagang ginagamit ng dyablo. Kinausap na naman ako ng asawa ko, sabi ng asawa ko, matigas talagang uno, maghihiwalay na tayo. Sabi ko naman, sige, hiwalayan mo ako. Sabi niya, sino pipiliin mo?
ang Maranatha o ako? Siyempre, ang Panginoon. Sabi ko, ikaw wala kang magagawa sa akin. Tao ka lamang. Sino ka? Sabi ko sa kanya. Ako. At saka sabi ng Panginoon, hindi hahayaan yan masira ang ating sambahayan. Kaya magpapatuloy ako. Basta iiwalan kita. Sige, umuwi ka sa inyo. Pagkatapos, ihintay ko kinabukasan mga ilang araw, nakikiramdam ako. Akala ko mag-iimpake na siya. Tapos, hindi naman siya nag-iimpake, hindi umaalis. Ngayon, ang sabi noon ni Brother Boy, nung buhay pa siya noon, sabi niya, pag ikaw naging isang born again Christian, kailangan makita sa buhay mo yung pagbabago. So, pinakita ko sa kanya. Dati kasi noon, minsan nagmumura ako na wala lahat dyan. Lahat, inayos ko ang buhay ko. Tapos nakita niya yun. Simula noon, hindi na siya umalis, wala na siya nang sinasabi. Ayun, malaya na ako. At ito naman, yung pagdating naman sa crusade, na nais na akong sumama naman noon. Pero ayaw niya kasi ang layo daw. Sabi, bakit kailangan pumunta pa daw ako doon? Sabi ko, gusto kong gumawa ay makita yung mga himala na ginagawa ng Diyos na nagpapagaling. Sabi niya, kalokohan yan. Sabi ko, hindi kalokohan, totoo. Hindi ako gagawa ng kwento. Tapos yun, nagpatuloy pa rin ako. Tapos sabi ko, Panginoon, hinamon ko, sabi ko, Panginoon, patungayan mo nga sa asawa ko na ikaw ang Diyos na buhay, Diyos na nagpapagaling ng pinagliring ko ng buhay. Gumawa ka ng isang himala. Ngayon, nakaranas ng sakit yung anak ko, yung lalaki, yung dengue yan noon. Naroon yung himala talaga na sasalinan ng dugo dahil na dengue. Lumalabas niya yung mga dugo sa ilong, sa tainga. Sumusuka ng dugo. Naroon yung faith ko. Bumili ako ng dugo sa may Kapitolyo. Sabi ko, Panginoon, hindi ba ikaw ang Diyos na nagpapagaling? Sabi ko, Panginoon, ngayon bibili ako ng dugo. Ibibiling ko sa iyo ang aking anak. Hindi pa man siya nasisilinan ng dugo. Pag uwi ko, magaling na siya. So, pumunta ko sa Kapitolyo. Pag uwi ko, hawak ko yung dugo, ginagalaw-galaw ko yung pinagtitingin ako ng tao sa jeep. Sabi, iniisip sila, baliw yata ito. So, naggaganyan-ganyan ako. Tapos, pagpasok ko ng General Hospital, kasi diyan siya nakakamukha. Naghalo yung kabak ko, pag-alala, kasi karamihan yung mga katabi namin ng mga namatay na eh. Sabi ko, Panginoon, hiningi ko sa iyo ang kagalingan ng aking anak. Alam niyo, pagbalik ko, pagpasok ko pa lang sa kwarto, tuwan-tuwa ako dahil yung anak ko, kumakain na siya, ang lakas na. Sabi niya, Mama, akin lahat ng pagkain na yung gutom na gutom ako. Lord, sabi ko, thank you. Napakabuti mo, tunay na buhay ka. Hallelujah. Tapos, dyan pa nga yung nakakita yung anak ko ng kamay na pula. Nakapatong sa sa tabi niya. Sabi siya, Ma, may kamay na pula. Satanas, sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Pinatungan ko siya. Sabi ko, andyan pa, wala na mama, nalaglag. Wala na. Kaya talagang, pagbago ka pa lang sa Panginoon, marami kang pagdadaanan na talagang magtatagumpay ka sa pamagitan ng paraan ng Diyos. Sa bawat salita natin, pagsunod, kumikilos ang Panginoon. Kaya nga, ngayon, sa mga anak kong iba, yung anak kong panganay, ganun din. Instant healing din na sumasakit ang tiyan na halos dadalhin ko na sa ospital. Pero po 400 lang ang pera ko. Sabi ko, Panginoon, saan aabot ito kung dadalhin ko sa ospital? Sabi ko, nag-cash out na naman ako, nanalangin kami. Pagkatapos panalang namin, tumatawa ng anak ko. Bakit? Umutot ako ng napakahaba, Mama. Yun yung kako yung demonyo, lumabas na sa yun yung sakit. Ngayon, nung makita ng asawa ko yun, o anong masasabi mo?
Hindi siya umimik na patunayan mo na Diyos ang aming pinaglilingkuran na buhay, na Diyos, na nagliligtas at nagpapagaling. Kaya simula no, nung nakita niya ng ganon, pag-araw ng linggo, tanghali na, mag-asikaso na kayo, pumunta na kayo ng simbahan, baka malilate na naman kayo. Sila na nagagalit. Kaya Lord, salamat sa iyo na sa patuloy kong pagsunod, nariyan, pinakita mo sa asawa ko. At ngayon patuloy pa rin kaming mananatili sa presensya mo. Salamat sa Panginoon sa mga biyaya mo, sa pagkapala mo, at sa mga himala. Sa iyo ang papuri at pasasalamat. Pulit natin ng Panginoon. Nagbulay-bulay po ako. Sabi ko, Lord, ba't naman ako yung papatayuin mo? Sabi ko, wala pa naman akong totally napagdadaanan na, napagtagumpayan na. Kasi most po kasi yung mga napupunta dito is yung may mga totally success story na po talaga napapatotoo po na share po sa inyo. Then yun nga po, pinaalala sa akin ni Lord na pinaalala niya sa akin yung panahon na yung nag-start nga po kami dito sa church, sambahan po. Bata pa po kami noon, pinaalala niya sa akin, yung mga upuan kasi makulit po, di ba, pagkabata. So nangungulit po kami dito, na-share po kanina ng nanay ko na kung paano kami nagsimula, paano po kami naka-join po sa fellowship. Then yun po, pinaalala niya na yung mga upuan pa dati, yung ratan pa, kahoy pa siya, ratan, hanggang sa napalitan po nung maroon na upuan. Then yun po, continue po, pinapaalala niya sa akin yung mga magaganda pong nangyari sa buhay namin. Yan. Gaya po ng nasabi po ng nanay ko, super struggle po ang buhay namin from pagkabata. Kaya po, nagpumili po kami, nakapag-aral po ako. Actually po sa pag-aral ko talaga, noong una ang plano talaga namin since hindi talaga kami capable sa pag-aaral. Sabi ko kay Lord, kahit first year lang, okay na makakapagtrabaho na ako kasi ang importante lang naman is may experience sa pag-aaral. Then yun po, continue po, nakatapos naman po. Then nung nagtatrabaho na po ako, napasok po ako sa sales industry. Though yung course ko po is IT. Then yun po, nagtatrabaho, sumisweldo, then nangungupahan po kami. Since nung nagbukod po yung parent ko, yan, nangungupahan po kami. So nangarap kami ng tatay. Kami pamilya na bumili ng, gusto namin na magkaroon ng sariling sa amin. So yun po, nagsimula po kami. Kumuha po kami ng bahay, ng lupa, hulugan po. Pagkatapos ko po ng college, after a year, yun, doon na po kami nagsimula doon na po ako nag-start na kumuha po kami ng hulugan na bahay. Then continue po every payday, yan, nagbabayad po ako, inabot ko sa nanay ko para makapagbayad po kami sa lupa. Then after few years po, mga 4 years po ng pagtatrabaho ko, nagkasundo po kami ng tatay ko since may ipon po siya, then ako po may ilan-ilan. Nagpatayo po kami na bahay kasabay po nun sa tito ko since duplex po kasi yung lupa namin. Then yun po, habang pinapagawa to, struggle kasi syempre po, hindi din po biro yung pagpapatayo ng bahay. So, nagkakaroon na pa ng humihinto, then tumutuloy ulit. Then wala na po kaming budget since kasabay po namin magpagawa yung tito ko since duplex nga po siya. Finance po ng tito ko yung bahay namin. Then, ayun na po, hanggang sa tumakbo po, nung first job ko, umalis po ako doon kasi yung mga panahon po kasi namin dati na nauuhaw ako, sabi ko, Lord, ba't po ganito? Dinala mo ako sa industriya na hindi ako makapag-church. Since nung bata ako, yun, nag-church po ako lagi. Then, nung pagkatapos ko nga po mag-aral, hindi na ako makapag-church. Then, binigyan niya naman po ako ng chance na makapili ako kasi sa trabaho ko, start po tayo sa baba. Hanggang sa nagkaroon po ako ng posisyon, naayos ko po yung schedule ko para makapag-church every Sunday. Then, yun po,
sabi ko nga po, Lord, gusto ko Lord, nag-church kami lagi kasi nga si Mama lagi kami sinasabihan na ganito, ganyan. Alam niyo na po yung mga nanay, paano sila manayag magpagdating sa church kasi mahalaga po talaga. Then yun po, sabi nga po ni Brother Boy, natatandaan ko po, sabi niya, pagka may ginusto ka, magsabi ka sa kanya. So nananalangin po ako. Then nagtatapat po tayo kasi yun po yung source. Yan. Then after po nun, nakalipat ako sa pangalawa ko pong trabaho, wala ng pasok every Sunday. Then medyo nakaangat po ng konti. Yan, financially since mas okay po yung napuntahan ko. Then, eto na po, dumating po yung mga struggle. Paggawa kami ng bahay. Natapos po namin siya kasi po yung tito ko nga po, pininance po yung expense namin. Then, after po nun, pagdipat ko nga po sa second job ko, yun na nga, again, sabi ko po kanina, nag-start na po yung struggle namin na nagkasakit yung tatay ko. Sa aming pamilya po kasi, dalawa lang kami nagtatrabaho ng tatay ko nung una. Ako, then yung tatay ko. Then, yung sweldo po ng tatay ko, di din naman po ganun kalaki. Yan. Then, ayun po, hindi nakapagtrabaho yung tatay ko. Doon na po namin nalaman lahat ng sakit ng tatay ko. Then, sa amin po, wala po totally tumulong. Nagkataon po, medyo maayos po yung kitaan ko po doon sa second job ko. So yun po yung nakapagpuno sa lahat ng pangangailangan namin sa gastusin pang araw-araw. Then, yun po, hanggang sa continue po, struggle yung buhay namin. Pero nandyan po si Lord, patuloy niyang pinupunan lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Then nagkakaroon po kami ng problema. At tandaan ko po, sabi ni Brother Boy, pagka may kailangan tayo or may hinihiling tayo, magtanong tayo ng magtanong, questionin natin. Actually po, ako po, medyo makulit po talaga ako sa mga nakakilala sa akin. So ako po talaga, question ko si Lord, Lord, bakit po ba pinapahirapan niyo ako? Sabi ko, pagod na ako. Wala na akong totally saving sa sarili ko. Though, dumating po ako sa buhay na naging pasaway po ako, naging totally palainom dahil po sa katrabaho, barkada. Nagsama-sama po sila. Sabi ko, Lord, wala po akong natitira sa akin. Sabi naman ng mama ko, share ko siya sa mama ko, sabi ng mama ko, anong wala? Tingnan mo nga kung ano yung meron tayo. So, doon po, pinaalala sa akin ng Panginoon na huwag kang masyadong maghanap kasi meron kang tinutuluyan ngayon. So, yun po, hanggang sa continue po yung buhay, naranasan ko po magkaroon ng sakit, sobrang malaki po yung gastos, pero patuloy niya pong pinupunan kasi lagi ko pong sinasabi kay Lord, Lord, bakit mo ako binibigyan ng ganitong problema? Paano yan, Lord? Anong pang babayad ko dito? Ano yung pang finance ko? Pero alam ko, Lord, hindi mo papabayaan kasi sabi mo nga, hindi mo kami bibigyan ng problema na hindi namin kakayanin at hindi mo kami bibigyan ng problema na hindi mo kami tutulungan, masusolusyonan, financial, overall. Then yun po, simula po noon, continue po hanggang sa dumating na nga po, pandemic, matatapos na po yung bahay namin. Lahat po nahihirapan that time, though yung iba po okay siya. Dumating po sa point na pumapasok po sa trabaho since po na kailangan kong pumasok since kami lang naman po yung tatay ko yung nagtatrabaho since di pa po tapos yung kapatid ko noon. Uwi po ako noon, galing trabaho, nakamotor po ako. Then, muntikan na po akong mabunggo or maikutan ng dump truck. Kasi po yung dyan po sa may papuntang Santa Lucia or malapit po sa may junction, sa may hypermarket. Ang ano po kasi doon, kalsada, two-way lang. So ngayon, sa kalsada po, pagka ang truck, nagbabiyahe, usually po nasa kanan sila para umikot pa kaliwa din kasi po mag-U-turn siya. So ngayon, habang nag-drive po ako, may kotse po sa harapan ko.
Tapos ako po nasa likod ng kotse. Hindi ko po siya na-anticipate na blind spot po yung lane ko. So ngayon po, nangyari po, pa-left turn po ako. Tapos, dumiretso po yung sasakyan. So, pa-left turn po yung pa-U-turn yung dump truck. Muntikan na po akong mabangga sana. Actually po, yung mga sasakyan tsaka motor sa likod ko po is nagbubusina na sila. So ako, since sobrang lakas na po ng busina nila, tapos ako po medyo nagpapanik na kasi yung dump truck po, eto, nandyan na siya. Konti na lang, malapit na po ako. So ngayon po, nag-thank you po ako sa Panginoon kasi malapit yung ginawa niya na biglang huminto po yung dump truck. So ngayon ako po, nanginginig ako, hindi ko alam anong gagawin ko. So dahan-dahan po akong gumilit sa isang tabi kasi nga po nasa nervous po ako na ng emotion. Hanggang sa umuwi po ako sa bahay namin, medyo malayo pa po, from hypermarket, pupunta pa junction, pauwi po ng Pag-asa. So, after po nun, hindi na ako nagmotor, hindi na po nagmamotor palabas ng bayan. Dito na lang po sa may Villamayor na lang, tsaka Angono. Nag-decide po kami na kumuha ng sasakyan. So ngayon, sabi po ng mama ko, ba't ka kukuha ng sasakyan? Sabi ko, nahihirapan ako kasi pandemic. At the same time, gagamitin naman namin yan pang negosyo. Kasi nung panahon na yun, uso po yung Lazada, Shopee, tsaka sabi ko makakalabas pa tayo ng ibang lugar since meron akong meron po akong yung parang permit na makapag-cover anywhere since nga na under Lazada siya tsaka Shopee. So ngayon, makaayaw talaga. Kasi nga nakikita niya, struggle kami financially. Sabi ko, try namin, ma. Then yun, trinay namin. Nung una, sabi ko nga, Lord, mag-apply ako. Lord, ay kong bahala dito mag-finance. Then yun, hindi siya na-approve. Then, nung pangalawang attempt ko, kasi una Mitsubishi yun. So ngayon, nag-try ako ng Toyota. Sabi, mas mahal siya ng konti. Pero mas prefer ko sana yung Mitsubishi kasi mas cheaper siya compare kay Toyota. So sabi ko, Lord, kukuha ko Lord ng sasakyan. Pag eto Lord, na-approve, then color white, para sa akin talaga. Kasi usually po, pagka humingi ako kay Lord, humingi ako ng sign, nakikipag-usap talaga ako sa Kanya. Kasi ayoko pong pagsisihan yung mga decision na ginagawa ko sa buhay. Napoprostrate po kasi ako sa ganun. Kaya yun po yung naging kaugalian ko. Then after po nun, sabi nga din po ni Lord, before pa, ginamit si Brother Boy, sabi niya, kung may gusto ka, simulan mo or hakbangan mo. So, siguro mga 2017, yun, meron akong payong na tinabi talaga, sabi ko sa sarili ko. Pagka nakakotse ako, gagamitin ko to. So, yung sobrang tagal, 2017 po, tapos yun nga kumuha ko ng 2020. Then, yung second application po, na-approve siya, color white yung binigay. Sabi ko, Lord, thank you, para sa akin po pala talaga to. So sabi ko nga, Lord, tulungan mo ako, Lord, ikaw siyang magbigay ng pambayad sa akin na kasi alam mo naman, Lord, yung financial struggle is financial level namin that time. Then yun nga po, continue, nagamit ko po yung payong na tinabi ko, na sabi ko nga, pang kotse to. Kasi po, bihira ko po makita yung ganong klaseng payong. Nakita ko siya, siguro mga twice po. Medyo ambisyosa po kasi talaga ako sa mga nakakilala sa akin. So nakita ko po siya dun sa Shangri-La po ata yun, Shangri-La Hotel. May nakita po kung may ganong gamit, kaya tinabi ko po talaga siya para pag nagkaroon ako ng sasakyan, magagamit ko. Then kwento ko yung sa mama ko, tinawanan lang ako. Then yun po, nagkaroon kami ng mga struggle, pambayad. But patuloy po ang Panginoon, patuloy pong pinupunan yung pangbayad po namin monthly. Yun po. Tapos po, eto na nga po, patapos na siya. Sabi ko nga, Lord, thank you Lord kasi lahat ng pangailangan ko, hindi lang pambayad ng sasakyan, lahat ng dumadating na problema sa amin is napupunan mo Lord. Napupunan mo lahat ng pangangailangan. Hindi lang financially, decision making, lahat po. Kasi po, nasanay po ko
actually kay Brother Boy po na talagang lahat ng gustuhin mo, lahat ng mitiin mo sa buhay, isandal mo sa Panginoon, hindi ka niya papabayaan. Then, kanina umaga po, habang nagbabasa ako, nakita ko po yung yellow, sorry po, hindi ko kasi siya nabitbit, yung yellow po na card. Then yung yellow card na po ito is pinamigay siya, hindi ko po matandaan kung anong taon. Basta alam ko po kasi sobrang tagal na tong card na to eh. Ang nakalagay po dito is, I believe God will deliver. So ito, sabi dito is, pick 3 of the following prayer request. So ewan ko po kung may nakakatanda po dito, kung meron pa po kayo. Ayun, kay Sister Raquel, yan. Nakasipit lang po siya sa Bible ko. Then yun, pagka nagbabasa po, kasi dumating din po sa panahon na challenge ako ni... hindi ko alam kung para siya sa akin. Kasi nga po, di ba, usually pag kami tumatayo dito, pagka nakikinig tayo, feeling natin, kinakausap tayo ni Lord na ito yung gawin mo, simulan mo. So, pinanghawakan ko po siya. Si Brother Puy po kasi, ang sabi niya, dapat everyday ng buhay natin, pagkagising, magbasa tayo ng Bible, at least 3 chapter pagkagising sa umaga, then 3 chapter hanggang bago matulog. Ako naman po, nagagawa ko siya, religiously na every morning po pagkagising, magbabasa po ako ng 3 chapter hanggang sa natapos ko po yung Bible. Yun po yung way ko. Kaya po natapos ko yung Bible. Then, yun na nga po, kanina umaga, nung magbabasa ako, pag open ko ng Bible, usual po kasi pag nag-open ako ng Bible, pag gamitan ako kay Lord, nakikipag-communicate. For me po kasi nakikipag-communicate siya. So nakita ko nga po to, pinaalala sa akin ni Lord yung struggle ko before. Ang ko po dito, ang prayer request ko po dito is 3. Una po, stronger faith. Yan. Stronger faith, na-achieve ko po siya. Simula po kasi nung lumipat ako sa pangalawang trabaho ko, simula nung nagkasakit yung tatay ko, yan, patuloy na ang problema nandyan dumadating. Pero yung faith mo kay Lord, patatag siya ng patatag, na talagang lahat na binibigay mo na sa Kanya. Hindi ka na problema kung anong possible na mangyari. Basta yung faith mo kay Lord nasa Kanya, hindi Kanya papabayaan. Then pangalawa po, of course, since nga po na struggle kami financially, nakalagay dito, second request ko po is paying off debts. So, ng utang po. So ngayon po, unti-unti po overcome ko po. Actually, hindi lang naman po sa sasakyan utang namin sa bahay. Yung bahay po namin, since nagkasabay po yung bahay tsaka yung sasakyan gawa ng panahon. Then, yung expenses po namin araw-araw, struggle, dahil dumating na rin po kami sa point na yung sakit ng tatay ko last year, sobrang struggle po kami. September, simula July to September, labas-pasok kami sa hospital. Dahil sa sakit ng tatay ko, pataas yung creatinine, kailangan na siyang i-dialysis, biglang bumabagsak yung BP, biglang bumabagsak yung sugar niya. Dumating kami sa point ng madaling araw, yung papa ko, para siyang naghihingalo na hindi na siya makapagsalita. Mama ko, nagpapanik ako. Yung kapatid ko po kasi lalaki, yung bahay niya malapit sa amin. So, pumunta ako sa kanya, nakasarado yung gate, sa second floor kasi sila nakatira. So, wala akong way para puntahan yung kapatid ko. Since may gate sila, buntis po ako noon, hindi ako makaakyat. Tinatawagan ko po siya, hindi siya sumasagot. Bumubusin ako ng malakas, wala talaga. So, bumalik ako sa bahay, nananalangin ako sa Lord, tulungan mo ko. Then yun, pagdating ko po sa amin, hindi ko alam anong gagawin. Kasi ang tao lang nun sa bahay namin, kami lang, nanay ko, tatay ko, si Hana, ako, yung mga bata. Then, yun po, nagkataon po, yung kapitbahay namin, napansin nila kasi parang aligagaw sa labas, tapos yung sasakyan, maingay. So, bumaba yung anak ng kapitbahay namin, sabi sa anong meron? Sabi ko, kuya, tulungan mo naman ako, please. Sabi ko, kasi yung tatay ko, naghihingalo. So, nagpanik siya, nakapaa, pumunta sa bahay namin.
Then yung kwarto niya po nasa baba lang po. Then nilabas namin siya. Ang bigat niya sobra dahil parang paano na siya eh. Ano na yung status niya, yung malapit na. Kaya yun nananalangin ako, Lord, wag mo siyang papabayaan. Then, hirap na hirap kami ipasok sa sasakyan yung tatay ko kasi nga sindan na naman po yung sasakyan namin. So, nilalagay namin siya sa likod. Ang hirap niyang pagkasyahin po doon kasi nga halos matigas na yung mga buto niya, yung katawan niya. So yun po, pero nakaya naman po, dali-dali kami pumunta ng hospital. Sinugod namin siya sa General Hospital. Though meron po kasi siyang health card. Ako naman po kasi, minamaximize ko yung bawat expense namin para po kasi masulit siya. Inisip ko kasi pagka sa private gastos, baka mag-cash out pa kami sa status ng tatay ko. Then yun po, pagdating po doon, sabi nung tatay ko, yung pahikot pa, yung hinga niya, sabi niya sa akin, wag mo akong iwan. Yes, doon na ako nagpanik. Tapos yung mga doktor, nurse, nagkakagulo na sila, paano na yung mga in-inject sa kanya. Then yun po, ang is bumagsak na pala yung sugar niya. Though pagka ganun daw po kasi, pag hindi siya naagapan, is makukomatose siya. So yun po, after nun, madaling araw, nandun kami hanggang tanghali, na-discharge din. Then yun nga, okay na siya after few weeks din. Siguro mga 3 weeks ata yung pagitan nun. Sinugod na naman namin siya. Though sabi naman na doktor, pag ganon, sugar lang daw, soft drinks, or chocolate, any sweet thing. So, hindi po kami nawawala nun sa bahay. Then yun po, nung pangalawa, ginanon ko ulit siya, ayaw pa din. So, yun po, etong mas malala po, talagang na siya, hindi na siya magres yung niya, parang paano na rin po ulit. So, yun, dinala po ulit namin siya sa General. Hanggang sa, yun, okay na naman siya. Sabi nga pa, nagiging bisyo mo na yan kailangan pumunta ka pa ng emergency para maging okay ka. Sabi kong ganun. Though yung situation niya kasi that time, hirap na rin siya kumain, lahat na lang. Yung panlasa niya, lasang gas na, hindi niya na ma-distinguish yung lasa ng pagkain. Kaya hirap din siya kumain. So reflected siya sa katawan niya, kaya humihina yung immune system niya. Then yun po, hanggang sa na-confine na po siya. Nung una nagkaroon siya ng TB sa anal TB ata yun, sorry. Yung nagkaroon siya ng second na butas sa intestine niya, papuntang puwet niya, yun. Then, after nun, na-confine siya kasi nga multiple cases na po. Then yun po, dumating kami sa time na naka-confine po siya dyan sa San Isidro. Sabi ko, Lord, walang-wala na kami. Sabi ko, yung HMO talagang, di na naman siya totally binubudol na yung HMO para makover lahat nung expense ng father ko. Pero yun nga, nasagad ko na siya, Lord, wala na talaga. Sabi ko, Lord, ikaw ang siyang magpuno sa lahat ng pangangailangan namin kasi ito, Lord, wala na kaming panguhugutan. Then yun nga po, yaman din po, hindi namin alam na yung tatay ko, meron din pala siyang naiipit pa. So sabi ko, Lord, maraming salamat kasi hindi niyo po kami pinahirapan sa pagbayad ng ng hospital bills niya. Though, sabi ko, Lord, hindi na siya, Lord, pwede magkasakit kasi nagkautang ka na kami ng ganito. Tapos, naubos na yung sa father ko. Sabi ko, Lord, hindi na namin siya afford. Then yun po, pinagpasalamat namin, Panginoon, na kung paano. After nun, nung mga hospital niya, di naman na po siya inaatake. Pero dumating na po sa point na pinadialysis na namin siya. Since yun po yung root cause, bakit siya nagkakaroon ng multiple na sakit. Nagkakaroon na siya ng lumalabas. Then after po noon ngayon, nagdadialysis siya. Then okay naman siya. Yun nga po, minsan bigla na talagang bumabagsak yung BP niya. But yun po, papasalamat kami sa Panginoon kasi hindi siya pinabayaan kahit nasa deadly, na po siya, level na po siya ng buhay niya. Patuloy po siyang pinupunan ni Lord. Binibigyan siya ng lakas at malusog na pangangatawan. Ayun po. Yun lang naman po, Lord. Sorry na wala na ako dito sa
3 prayers po na hiningi ko kay Lord. Pasensya, hindi ko alam bakit siya nag-pump na lang po, na-share ko po sa inyo. Then, yung pangatlong pinagpe-pray ko po is yung new job. Yan. Wala na po ako dun sa pangalawang trabaho ko. Nasa pangatlo na po akong trabaho. Medyo struggle po siya, pero natutuwa po kasi po wala na akong pasok ng Saturday tsaka Sunday. Sabi ko nga, Lord, magkakaroon na ako ulit ng oras kasi po, naiipit na po talaga ako. Sa totoong buhay po, hanga po ako sa mga nanay dito. Since namamanage po nila yung buhay trabaho, buhay nanay, then yung mga active po na talaga dito sa church na talagang may oras sila maka-attend po. Then yun po, sabi ko, Lord, alam ko, Lord, pinapaalala mo sa akin na yung mga prayers ko po is tinupad mo, Lord, then kailangan mag-commit na po ako sa, prinamis ko po sa iyo na pagka dumating po itong answered prayer po is magkukontinue po ako sa iyo, Lord. Then yun po. Yun po, Lord. Kahapon po, share ko lang din po, nasa biyahe kami. Mahilig din po kasi akong magbasa-basa ng mga Word of God habang nasa biyahe. Then nakita ko po kahapon, nakita ko is Philippians 4:13. Yan, po siya, signage po siya ng tindahan. Then, yun nga po, nakalagay dito is, I can do all things through Christ who is strengthened me. So, yun, maraming salamat po. Then, connected din po siya kay Sister Bebe last week dun sa susinan. Sabi niya is, God is in control of my life. So, purihin po natin ang Panginoon.